Kamakailan sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan. Nung na-corner ng mga residente ang buwayang ito na nasa 2 dipa ang haba. Ang lalaking ito, iniangat pa ng walang katakot-takot ang buntot ng nakataling buwaya. Pero ang nakataling buwaya, nagpumiglas. Nakawala ito at hinabol ng mga residente. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Nagtakbo po siya sa akin yung harapan po. Mahuli pa kaya nilang muli ang buwaya o sila na ang aatakehin nito? Matagal nang binulabog ng tao ang kanilang teritoryo, kaya sila naman ang tila Romeresbac ngayon. Nagsimula raw ang lahat habang naglalaba si Redska. Napatingin po ako sa pantalan. Nakita ko po na parang may lumulutang na kahoy. Ang inakala niyang kahoy, isa na palang buwaya. Napasigaw po ako na buwaya, buwaya. Kaya ang magkakapit-bahay na alarma. Bagamat kilala ang Balabac na pugat ng mga buwaya, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may napadpad na buwaya sa kanilang sitio. Malayo raw kasi sila sa mga bakawan kung saan madalas talagang namamataan ang mga buwaya. Natakot po ako para sa mga bata na baka po makagat sila. Ang grupo ng mga mangingisda na kinabibilangan ni Carling, naglakas loob na hulihin ito. Ginawan lang po siya ng patibong na selo. Inamat-amat po yung tali na palubog doon sa part ng ulo niya. Pagkatapos pumasok na po yung lubid, nakuha na siya. Tinila po namin patabi. Sa tansya nila, ang haba nito nasa 2 dipa. Kaya niyang dunukin na 14 anyos na bata. Ang lalaking ito, walang katakot-takot na iniangat ang buntot ng buwaya. Pagkahagis po ng tela, nagugulat po siya. Nagluag po yung tali na yon. Bigla na lang po siya bumangon. Nagtakbo po siya sa akin yung sa harapan po. Ang mga nasa dalampasigan agad nagsipulasan. Asal! Maglangog-langog pa kamo! Makbuak kagad. Ang nagulantang namang buwaya nakatakas papuntang dagat. Nasaan na kaya ang buwayang gumambala sa Sitio Marabon? Sa loob ng ilang henerasyon, ang buhay ng mga tiga-Sitio Marabon umikot sa pagtatanim ng seaweed o agar-agar sa karagatan. Kaya nababahala sila ngayon na sa dagat kung saan sila naghahanap buhay, narating na rin ng buwaya. Nagkaroon na po kami ng trauma dito sa amin. Kasi iba, natakot na rin palaot. Ang katakutan ko po, ang bahay namin malapit sa dagat ganito, ang playa. Matakot po kayo, baka bumalik dito. Hindi namin alam. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, ang nakitang buwaya, isa raw saltwater crocodile. Galing siguro sa mga iba-ibang lugar dito ay siguro kulang sa pagkain, kaya napadpad doon. Mula nung nangyari ang insidente, lagi na raw may kasama si Sally sa tuwing nagtatanim siya ng agar-agar sa laot. Lagi rin daw silang may dalang tulos o kawayan. Proteksyon lang, pang takot lang sa kanya. Ngunit
Ngunit hindi lang sa Palawan may namataan kamakailan na buwaya. Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Sa 20 katuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitaan na naibuaya day dire. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Susunod na! Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, Sarangani, habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Lumalangoy sa gitna ng Sarangani Bay. At nung sinubukang mas lumapit pa ng drone, ang buwaya lumubog. Ang nakakuha ng video, ang Ecosystem Management Specialist ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Sarangani na si Gary. Hindi naman siya nagulat pero nagtaka lang din kung bakit meron pong buhaya dito. Pinag-verify po namin yung drone footage sa mga expert, saltwater crocodile po. Agresibo sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag-a-arc ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin ay akin ito. Bago pa man nakuhanan ng drone, ang mangingisda sa lugar na si Mang Joy, naka-face-to-face na raw ang naturang buwaya na inakala niyang piraso lang ng kahoy na palutang-lutang sa dagat. Sa 20 katuig na ko na pangisda, katupig yun ako siya nakitaan na naibuaya day dire. Diyan ako siya nakita. Nya paingon siya diri sa kabatuhan natud nawala siya. Siyempre nahadlok mi sir kay naimi mga bata mga ligo diri sa dagat. Unta makuha ang buhaya. At hindi raw ito ang unang beses na may namataang buwaya sa Sarangani Bay. Una na raw silang may nakitang palutang-lutang din na buwaya sa karagatang sakop ng General Santos City nitong August 27 at September 1. Atong doolon, nawala. Tutukuyin pa natin kung anong dahilan baka sila nandirito. Meron tayong mga protected area rangers, ipagbigay alam sa kanila na mayroong mga ganong sighting. Samantala, 2 linggo matapos ang naunang engkwentro sa buwaya sa dalampasigan ng Sitio Marabon sa Balabac, Palawan, muli raw itong namataan sa kanilang karagatan. Nagbabangka po kami. Sabi ng anay ko, may buhaya daw. May buhaya. Pagkatingin ko, lumubog po siya. Ang naispatan niyang buhaya, meron na raw kasama. Nagpanig na po kaming lahat. Dinigilan po kami ng buhaya, malapit na po kami sa maraming bahay. Sa tingin namin, yung buhaya na yun, baka yun din po nakita namin noong July 30. Minabuti ng pamunuan ng barangay na hanapin ang buhaya. Pero bigo sila. Kung may nakita sila mga buhay, nagsabi-sabi sila sa mga pulis, sa mga kapitan. Paalala ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balabac, may sinusunod na protocol sakaling may makitang buhaya sa wire. Sabi nila, takpan ng matang buhaya para hindi sila makita. Pero para sa akin, parang hindi tama eh. Ganun yun, na self-defense ng buhaya, dapat pabayaan muna kapag walang authority para hindi mamutake sa mga tao. Marami ng population ng buhaya, mahirap na sila naghanap ng pagkain. Lumapit na doon sa kabahayan kasi marami doon ng mga mabulok na yung karne o isda. Ang balak po namin huliin yung buhaya, isosurrender po namin sa Puerto Princesa po, sa mga crocodile farm po. Huwag na lang huli nila, pabayaan na lang, huwag na lang gigalaw para hindi mamutake sa mga tao. Ganun ang nature ng buhaya. Kapag mayroon nakita nila, automatic sila mag-report sa amin sa kinakukulan ng mga authorities for government. Makuha ka agad ang buhaya. Sa mga nakalipas na buwan, tila sunod-sunod ang sightings ng mga buhaya. Kahit pa sa mga lugar na dati naman, hindi sila roon makikita. Siguro, paraan din nila ito para ipaalam na ang dungdung ito sa kanila rin. Pero
teritoryo rin nila. Nakabuloy na! Head-to-head ang labanan ng pasarapan ng nauuso ngayong pagkain na perfect ulamin at pulutanin. Crispy ulo. Ito ang trending na pagkain ngayon. Tagang pinag-uusapan na naman yan sa social media. Ang bagong inihahain ni Diwata na crispy ulo. Kaya, ang nasa ulo ng mga balita ngayon, ang iba pang mga dinarayong crispy ulo. Katulad ng pinakamalupit daw sa Valenzuela, na hindi lang malutong, sobrang lambot din daw ng laman. Pruweba? Kaya lang naman itong hiwain ng paper plate. At kahit pa ng plastic na kutsara at tinidor. Crispy pata. Ang viral na crispy ulo ng baboy na ito, specialty ng mag-asawang Paulo at Ana. Lahat ng makakatikim niyan, masasarapan talaga. Malambot. Alas 8 pa lang ng umaga, nililinis na ni Paulo ang mga i-deliver sa kanilang ulo ng baboy. Kailangan laging malinis yung tenga, walang balahibo, wala nang dugo-dugo bago ilaga. Kinakain din kasi ito. Ginagamitan niya ito ng blowtorch para matanggal ang mga balahibo. Sunod itong binalot sa katsa. Para intact pa rin po siya kahit sobrang lambot, mahahango pa rin natin siya ng buo. Pinakuluan sa kalderong naglalaman ng mga sikretong pampalasa sa loob ng 5 oras. Kaya naman pala, sobrang lambot. Kapag ginawa mo yung kahoy, mas madali siyang lumutong, tas hindi nadadry yung loob. Mas juicy yung loob, pero malutong na yung labas. Pagkahango, pinahanginan muna. At saka isinalang sa kumukulong mantika. At para hindi agad mawala ang lutong, nilagay nila ito sa paper plate at brown paper. Yung paper plate kasi kapag tumulo yung mantika, hindi siya nasisipsip. Then yung craft paper na yan, nasisipsip niya yung mantika ng ulo. Hindi na-stay sa balat. Ang presyo mula 800 to 1,100 pesos, depende sa laki. Pag kinagat mo talagang crunchy, saka yung smoky flavor po talaga, lumalasa sa crispy ulo. Ang kanilang crispy ulo ng baboy, ipinamanang recipe at negosyo raw ng ama ni Ana na si Tatay Pabling. Naisip niyang mag-crispy ulo. Kasi usually, puro lechong ulong buo. Walang nagki-crispy ulo na hati. Tinry niya. Pero para mas makilala pa ang kanilang crispy ulo, kinailangang gumimik. Nag-iisip kami ng pakulo ng misis ko. Kailangan makita nila kung gaano kalambot. Try natin plastic spoon. Doon po nagsimula na yung video na yung crispy pata. Mula nung pumatok ang kanilang potok-batok crispy ulo ng baboy, nakakabenta raw ang mag-asawa ng 60 na piraso kada araw at kumikita ng hanggang 100,000 pesos kada linggo. Napaayos na po namin yung tindahan namin. Naka-help din po kami sa pagpapagawa ng bahay ng parents ko. For me, yun yung pinakamalaking achievement namin. Dito naman sa Pasay City, ang restaurant na ito, anila ang institusyon daw pagdating sa crispy ulo ng baboy. Yung packaging na kilalang-kilala na dito sa Pasay, pag may mga inuman, binyagan dito, ginagamit siyang pangregalo. Isa ito sa pinakamatandang restaurant sa buong Pasay. Ipinatayo noon pa raw 1940s. It was late 90s or early 2000 na talagang sinama na siya sa menu. Ang mga ginagamit nilang ulo ng baboy, garantisado raw na sariwa. Hinahangok kasi sa katabilang nilang palengke. Pero dinidedma-dedma lang daw ito noon at wala halos bumibili. Dinadala yung karne sa restaurant, pinapakisuyo, then later on pinapaluto, tapos yun na yung kinakain nila, pulutan nila. Hanggang kumalat sa Pasay na malutong at talaga namang masarap ang kanilang crispy ulo. Pero imbes na lumaki ang kanilang mga ulo,
mas lalo raw nilang pinaghusayan ang pagluluto. Kaya naman nasa 200 crispy ulo raw ang naibibenta nila kada araw. Malaki ang naging projection ng crispy ulo sa restaurant. Naging isa sa mga iconic na dishes. Sobrang lambot nung texture niya. Pag kinakain mo siya, magme-melt talaga sa bibig mo yung lasa niya. Ang ulo namang ito na isiniserve sa Las Piñas, madalas na pagkakamalang ulo ng dinosaur kumpara sa baboy. Di hamak na mas kakaunti raw ang taba nito. Ito ang iprinitong ulo ng baka. Ito kasing ulo ng baka is lean. Wala kang makikitang mga litid. Hindi siya yung kagaya ng mga parts na wherein meron siyang parang puti na taba. Ito yung aming ulo na in-order. Ito yung mata. Pero pansin nyo po, pinutol namin itong uso kasi masyado pong malaki. Andito yung part ng mga utak-utak. May part ng gilagid dito ng baka. So kasama siya sa niluluto. Pero inaabot daw ng siyam-siyam para lang matimplahan at mapalambot ang ulo ng baka. Ibinabad muna ito sa kanilang special secret marinade sa loob ng 2 oras. Hindi lang crispy, but we're talking of yung talagang magiging lasa niya. So kailangan talaga minamarinate siya. Ang mga ulo ng baka inilagay sa freezer. Ngayon, traditional towing, talagang tinatapatan namin siya ng electric pan para matunaw siya. Kasi hindi namin siya basta pwede ilagay sa pressure cooker. Isinalang sa pressure cooker sa loob ng 5 oras. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. Makalipas ang mahigit 10 oras na paghahanda. Ito na ang crispy ulo ng baka. Kung o-order kayo, we advise na a day before talaga namin siya magagawa para sa inyo. Malinamnam siya, tapos malambot, saka hindi siya oily. Crispy siya, pero sa baboy. Hindi siya masyadong mataba, malaman siya. Makukuha lang natin siya is high protein. Pero kasi once na sumobra ka, magkakaroon ka ng saturated fat, especially po sa ulo, kasi more on balat na yung makukuha mo doon. Magkakaroon tayo ng mga cardiovascular diseases kasi mag-elevate yung mga cholesterol level natin, tataas yung blood pressure mo, so pwede ka mag-lead ng stroke. Okay lang naman kumain, pero dapat occasionally lang. Walang duda, pamatay sa sarap ang crispy ulo. Mahirap tanggihan. Pero tandaan po, napakataas din ang kolesterol ng mga ito. Kaya hinay-hinay lang. Huwag matigas ang ulo. Ano ba namang masamang kapalaran ang dumapo sa mga estudyante sa Malabang, Lanao del Sur? Napapasok lang sa eskwela, nabagsakan pa ng puno ng marang. Mas pinahihirapan pa ng malakas na buhos ng ulan ang mapanghamon ng ang rescue operation kamakailan sa Malabang, Lanao del Sur. Ang mga estudyante kasing sakay ng tricycle na tinatawag nilang payong-payong, nabagsakan ng puno ng marang. Ang 7 duguang biktima, lahat menor de edad. Sa bigat ng dumagang higanting puno, pahirapan ang pagtanggal sa mga katawan. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6, patay na po yung isa. Allahu Akbar! Ayong! Allahu Akbar! Agad rumisponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga tiga MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Malabang. Yung 2 po, nagsasalita naman, pero yung isa, kumakaway lang yung kamay. Estimated ko, 20 meters yung taas ng puno. Hindi pa sila matanggal doon. Nasugatan po yung 6. Para maalis ang mga katawan ng biktima, pinutol ang puno gamit ang chainsaw at makalipas ang halos 1 oras,
na nilang nakuha ang mga biktima mula sa yupi ng sidecar ng tricycle. Agad silang itinakbo sa ospital. Binalikan ng aming team ang pinangyarihan ng aksidente. Dito po tayo ngayon sa Barangay Kabasaran kung saan po nangyari yung insidente. Andito pa po yung motorsiklo, sinakyan po ng mga biktima. Dala po namin yung mga gamit. Naputol po namin yung ibang kahoy po dito. Kapansin-pansin na sa kahabaan ng highway, nagtatayugan nga ang mga puno ng marang. Dahil nga lang po sa lakas ng ulan at sa hangin, siguro po yung malaking kahoy doon, bulok na, kaya siguro bumagsak. Sa compound na ito sa Barangay Kabasaran, nakatira ang 5 biktima. Ilang oras bago nangyari ang aksidente. Abala pa raw sa paggayak si Samila at ang nakababata nitong kapatid na si Sayla para dumalo sa kanilang Arabic schooling. Excited sila nga pagkakasira ka klasa. Mabububay sila na di ka kapag eskwela ka pa nga di. Kaya pantagan na dito ba na po nga di sila. Puun sila sa madrasa. Ang pinsan at kapitbahay naman ng magkapatid na si Jana, consistent honor student. Hindi po mahilig mag-absent ma'am ang pamangkin ko. Mabait po at magaling at matalino po talaga mag-aral. Ang 7 taong gulang namang apo ni Lola Sahara na si Siti. Pagkaklase mo ka pala nagdang. Yan nga talaga naman pero pero nga man yan sumagapur yun na. Yan ini mo na biglas na. Ini dulu mga motor at yung kakaptakan nun. Pumasok na ang mga bata, kasamang isa pa nilang pinsan na si Jehana. At maayos pa raw ang panahon nung sila'y umalis ng bahay. O sisiya ko sa walay na siya para nakangalikin pagkalalakaw nga. Miya lalako ron yan. Magin mo na po ilagwi kami. Pero pagdating sa eskwela, doon palang nakansela ang mga klase. Kaya agad silang umuwi. Sumabay sa kanila ang kaibigan ni Jana na si Alisa. Pero habang pauwi na sila, doon na po biglang dumating yung malakas na hangin at ulan. agad silang pumara sa napadaang tricycle ni Napi. Ngunit habang binabagtas nila ang kahabaan ng Narciso Ramos Highway, isang puno ng marang na nasa tabing kalsada ang biglang nabuwal at sakto namang tumama sa sinasakyan nilang tricycle. Si Napi tuluyang nawalan ng malay habang ang sa kanyang 6 na mga bata pare-parehong duguan. Nagpunta po yung mga rescuer doon agad-agad. Pinapuputol po nila yung kahoy para maalis po doon sa motor. Pagtawag po namin doon sa mga rescuers po, 10 minutes po, nakarating po sila. Pagka-rescue, idiniretso ang mga bata sa ospital. Iya ko rumano ubay kap ko malang na malagu ya ko. Ya kapila ko malang sa tak na pula gue lang ading tugo maganda nga. Dari bumi ni ko anak nanti kan kaipan yo tiga kan ka buung dudung cuata kan. Ada tarno kan ke kolaps ako dun sa kaya naga ko dun. Baso ka aku ko no rata ginawa na didna pamakuan na di kan ke mamimikiran. Sina Jana, Siti, Jehana at Alisa dead on arrival. Nakita namin si Jen na wala na po talagang buhay. 3 sila po. Nakabalot lang po sa puting tila po. Sobra po sa kasita kan talaga kay nakukuan. Pero ang magkapatid na Sayla at Samila at ang driver ng tricycle na si Napi, bagamat nagtamo ng mga sugat sa katawan, himalang nakaligtas. Paa ko lumalaki tapos hindi ko po magalaw, medyo masakit. Kada iswat ako, nasisela, ad na palian sa ulo. Sigit surar biyan, kaya operaan sa balaalim man yan. Kaya palian sa benang nga ng mga dagom yan si Stable naman po ang 2 pasyente po. Yung nakababatang kapatid po, hindi naman po siya na-admit kasi may mga galos lang po yung tinamong mga sugat sa braso at saka sa kamay. Si Samila po, nag-undergo po siya na operation po. May fracture po siya sa buto po ng braso sa may bandang balikat. Dito di mga kapatalamat, alhamdulillah kami nakasurvive sila ni Barato.
malakas po yung hangin kaya po natumba yung punong marang po. Una ko pong mairekomenda ay magkaroon po ng special inspection po sa mga puno para po hindi na po maulit yung ganitong trahedya. Pangalawa po ay tamang pag-trimming o pruning para po maiwasan yung overgrowth na maaring magdulot po ng pinsala. Under Article 1174 ng Civil Code of the Philippines, pagka napatunayan na ito talaga ay isang act of God, isang pangyayari na hindi talaga inaasahan man ay hindi talaga natin siya pwedeng iwasan, walang sino man na pwedeng managot or hindi natin pwedeng isisi ito sa kahit sino man. Wala na po ni isang taong makakapigil at nagkakaalam kung kailan darating ang sakuna sa ating buhay. Kaya wala po kaming dapat sisihin pa. Mas importante, pag malakas yung ulan, mag-safety na lang tayo sa bahay. Pinapakiusap natin sa local government, kapag alam na masama ang panahon, magdamag na ang ulan, sana naman agahan. Huwag namang gawing late ang pag-suspend ng klase o pagbibigay ng advisory. Itong Biyernes, sina Sayla at Samila nakauwi na sa kanilang tahanan. Alhamdulillah kami akapiya ginawa kan sa kiniliyong kumawat ako na ipuun sa hospital. Siya akan pagalagaan sa walay. Sa ang pagdarasal namin ay alhamdulillah sa nagmakayanan nila ang pagkawalan ng kanilang anak, malagpasan nila ang mga pangyayari at hindi na mangyari sa kanilang buhay, inshallah. Panawagan ng maraming mga magulang at estudyante sa buong Pilipinas sa tuwing masama ang panahon, sana mas maagap ang pagsuspinde ng klase. Dahil mahirap ng sadaan, maabutan at mabagsakan ng puot ng kalikasan. Siya ang madalas na hinihinga ng payo tungkol sa kalusugan, kaya marami na lang ang nagulat nung siya mismo pala may pinagdadaanang krisis, stage 4 sarcoma cancer. Si Dr. Willie Ong, kamusta na? Magandang araw po, maganda po topic natin ha. Hindi mo na kailangang pumila sa kanyang klinika dahil ang kanyang kaalaman at payong medikal ibinibigay niya ng libre online. 95 or more ng sakit maiiwasan. 6 na bagay lang susundin natin. Tignan natin ha. Naging takbuhan ng milyon-milyon niyang followers para sa kanyang practical health tips. Kasi yung utak natin, pag positive ang attitude natin, mas gagaling tayo. Gawin mo lang kung ano pa kaya ng katawan. Don't let sickness poison your mind. Siya ang binansagang doktor ng bayan, ang doctor turned social media influencer na si Doc Willie Ong. Share po natin sa ating kababayan para makatulong. Una ko siyang nakapanayam taong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Hi Doc Willie Ong, saan niyo nakuha yung idea to go online? Nung naging doktor ako, Jessica, talagang gusto ko talaga tumulong. Gumagamot ako sa mga pasyente, nililibre ko sila, kung ano mang kinikita ko, tinutulong ko rin sa iba. Pero nakita ko, nakakapagod yung everyday magkiklinika 40 patients. So inisip ko, paano ka mas makakatulong? Nilabas ko yung energies ko sa YouTube, sa Facebook. Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Milyon-milyon na ko yung sumusunod sa mga vlog nyo. First factor, kulang talaga yung healthcare natin sa bansa. Wala silang matanungan. Kung meron silang makukuha information sa iba, di naman sila pupunta dito sa vlog. Ang aking minamahal na partner, ang doktor ng bayan, Doc Willie Ong! Noong sumunod na taon, nagdeklara siyang tatakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Libreng operasyon, libreng lab test, yan talaga kulang natin eh. Kaya po tayo tumatakbo. Pero bigo siyang maihalal sa pwesto. Natapos ang eleksyon, pero hindi raw ang mga bumabatikos. Hindi lang pagkain at exercise kailangan natin. Mula noon, bumalik siya sa kung saan siya unang minahal ng madla sa pagbibigay ng health tips sa kanyang mga vlog. Gumawa ka na ng bagay na makakatanggal ng stress mo.
Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Hanggang nito lang nakaraang linggo, nagulat na lang ang publiko sa inilabas niyang vlog. Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people to be honest to them. Si Doc Willie Ong ikwinento My diagnosis is sarcoma. na na-diagnose siyang may cancer. One of the most hardest cancer to treat. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, ha. Binalak niya yung esophagus ko. I need more oxygen. They say I have a short chance to be alive. I don't know if I will still be alive tomorrow. Ow. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Bali, itong bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Naglabas din siya ng kanyang sama ng loob. Anya, ang kanya raw sakit, malamang nakuha niya sa stress na inabot niya sa nagdaang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako naramdaman. Although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. May hingal, may pagod, paglulun ko parang ayaw na. Ini-expect ko, ano lang to, aging, 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Tagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ang back pain ko dito lang sa baba. Ito kasi lumubog eh. Ito, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Akyat mo ako. Handa lang ang hilo ko. Hi, Doc! Oh, Jessica, papakita ko, ah. Ay, sige po. Can you see me? Oho, it's good to see you. I'm Gwapo having pa rin ho haircut. kayo, kahit walang hair. Gwapo pa rin ho. Nitong Webes, sa pamagitan ng video call, kinamusta ko si Doc Willie Ong, nakasalukuyang nagpapagamot sa Singapore. I'm having the haircut. Gwapo pa rin ho kayo, kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Di ho ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag mag-wig eh, para makita nila yung tunay. Done already. Oh my God. Can you turn around so they can see me 360 degrees, Mark? Okay lang po, Doc. We can wait. Okay lang po. Oh, my last year. Thank you, Gemma. Welcome. Oh, God. Oh, God. Yeah. Okay, Jessica, I'm ready. Opo. Kamusta ho ang prognosis po sa inyo as of today ng doktor? It's 50-50. 50% to live a few more months, a year, 50% anytime. Baka hindi na huminga. Parang walang kasiguraduhan eh. Every day is a blessing. I just live every day. I don't think of next month, next year. I don't think about owning money, doing this, or getting into high position. I got the worst pain. It's 10 out of 10, Jessica. Buong gabi hindi kami natutulog ni Doc Lisa. Sigaw ako ng sigaw. Hihiyaw ka sa sakit talaga. Oh.
Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng buko. If somebody told me he will give me Dormicum and let me sleep it off and die, okay na sa akin. I would have taken it. Kaya siguro pag-isipan din natin yung mga euthanasia kung talagang hirap na eh. Minsan sobra rin tayo mag-prolong ng life. Baka hindi naman yun talagang mission. I think the purpose of this life is just to finish your mission. Nagkakaroon ako ng visions before that time. I saw my mom who died 2 years ago. Yung mami ko sa dream ko, kinukuha na niya ako. He called me, Willie boy, come to me, come to me, come to me. Parang sabi ng nanay ko, you've done your job on earth. Ginawa mo na 60 years eh. 25 years na ako, walang bayad ang pasyente ni isa. Pharma company ni isa, hindi ako nalalagay. Wala akong foreign trips abroad. Campaign Senator 2019, how much did I spend? 500,000. Campaign with Isko, wala ako tinanggap na pera. I could have gotten tens of millions, pero hindi. Thank you very much. God bless po. Mahal na mahal ko po kayo. Sabihin nila, talo ka. You learn a lot from losing. May sakit na nga't nahihirapan. Hindi pa rin daw maiwasang maisip ni Doc Willie. Gusto ko tulungan yung nasa probinsya, yung mga mahihirap. Ang pinagdadaanan ng mga kapuspalad nating kababayan na may sakit at sana raw maisip ng mga nasa politika na ang dapat nilang inuuna, bayan at hindi sarili. Alam mo, nagigilty talaga ako dito Jessica. Bakit po? Dapat mamamatay na ako sa Philippines. I was sure I would be dead in 3 to 4 days. Kasi ang bagal ng healthcare natin. Grabe. Yung biopsy result, I have to wait 1 to 2 weeks. Dito, biopsy nila, half day. Nandyan na. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. I need a PET scan. Ilan bang lugar sa atin may PET scan? Dito, in 1 hour, basado na. So when I was here, I was surprised that many politicians come here. Sabi, if the politicians are coming here, hindi ba kayo naawa sa kababayan natin? Mayaman ka o mahirap, trap ka in the Philippines. They have 3 advantage sa healthcare na wala tayo. They have speed. Ang bilis. Pagdating ko dito, sabi nila, in 48 hours, we will give you your treatment. Pero mo 48 hours, na PET scan, CT scan, 2D echo, biopsy, meron pa akong genetic testing abroad. On the 48-hour chemo agad ako. May gamot. Sa Pilipinas, I have to wait 1 to 2 weeks. Ay na ang Pilipinas. Kahit Doc Willie, ay ka pa rin. Paano kung Juan de la Cruz ka? Kaya ako nagigilty. Ang dumapong sarcoma cancer kay Doc Willie Ong, isang uri ng rare cancer, pambihira na nagde-develop sa mga buto at soft tissues ng ating katawan. Ang cancer ay maaaring manggaling sa genetic mutation, lalo na po kung marami ng mga kamag-anak na nagkaroon na rin ng cancer na expose sa mga environmental factors katulad ng radiation, katulad ng exposure sa mga chemical. Wala pong kinalaman ito sa pagkain, basta lang siya nangyayari. Sa kaso niya, bunsod ng 2022 elections at mga negatibong comment o bashing sa kanya. Sinabi ko nga, bashing causes the tumor. Baka mabawasan mo. Kasi ngayon, medyo kita mo puro I pray for you na ngayon bumabait na SOCMED Tsaka tumatapang na ako. I mean, what have I got to lose? Play by ear lang ako. Pag nabuhay ako, tulong ako. Pero ngayon, I don't think about it kasi kaka-second team mo. Kita mahingal na ako. Ang stress, nakakabawas po siya sa ating lakas. Siya po ay nakakababa ng immune system natin. Wala ho siyang direct cause siya ng cancer. Stress ka, kaya nagkaka-cancer ka. Wala pong ganun. Ang magagawa lang po natin sa mga sarcoma na madaling makita dahil may bukol ka na lumalaki, huwag mo nang hihintayin na lumaki ng todo-todo bago mo ipatingin sa doktor. Pero po yung mga katulad ng mga bukol na nasa loob, siguro po huwag na lang natin baliwalain pag may mga sintomas tayo na katulad na akala mo lang masakit ang likod mo. Pero persistent, huwag natin baliwalain. Hindi na ako magtatanong, Doc, kasi you have to be okay. I give you 2 questions because you are Jessica Soho. Feeling niyo ba may gusto pang ipagawa sa inyo ang Panginoon? Yeah, kaya ako binuhay. 100% I'm sure. Pagbabati natin sila lahat. Kung tayo-tayong politiko nag-aaway, di wala. Ano pang tayo mo magawa ng healthcare, ng PhilHealth, ng wala.
Wala ng oras. We are our own worst enemy. Kayo po, handa na po kung anong sabihin ng doktor, kung may pag-asa pa. Hindi na walang pag-asa. Di tapos, that's it, pansit. Ang grade ko lalabas sa October 9. PET scan, repeat. 3 lang ang sagot. Minsan maganda hindi na iniisip di ba? Sabihin mo na lang bad news. Pagdadasal po namin kayo, Doc, sana gumaling kayo kasi marami pa ho kaming mga nang hihingi ng tulong sa inyo, yung mga payong medikal. Doc, pwede ba tayong magdasal? I want meet my wife. Hi, Doc Lisa. Dasal po tayo. Yes. Thank you, Doc, ha? Dear God, tulungan niyo po si Doc Willie. Actually, hindi niya ho kailangan ng tulong dahil ang lakas ho niya, ang tatag niya. So, I pray for Doc Lisa para bigyan niyo pa po siya ng dagdag na courage to face this crisis with him. Thank you for the gift of Dr. Willie Ong, who's been such an extraordinary light para po sa aming lahat na nangangailangan po ng kanyang medical expertise and knowledge and experience. He's been very selfless, Lord. Lahat ng maibibigay niya sa mga humihingi ng tulong sa kanya, lahat tinodo niya. Kung ano man po ang gusto niyong ipagawa sa kanya, we just pray, Lord, to give him some medicine para hindi niya na po maramdaman pa yung pain dahil sobra na po yung 10 out of 10 na sabi niya, na pain threshold niya. So, bigyan niyo po siya ng some magic pill that will reduce the pain or remove the pain para makaya niya pa po yung mga pagdadaanan niya. For the people who care for him. And Lord, bigyan niyo pa po ng strength and courage din yung kanyang 2 anak at lahat po ng people who are close and dear to him. Thank you for everything, Lord. Kayo na po bahala sa kanya. He has such strong faith. Hindi ko na po ipagdadasal pa na bigyan niyo pa po siya ng stronger faith dahil mas malakas po ang faith niya sa aming lahat, lalo na po sa pinagdadaanan niya. I-embrace niyo na lang po siya, lalo na po si Doc Lisa, para mabawasan po yung pain nila at yung pangamba sa lahat po ng pinagdadaanan nila, Lord. Doc, thank you. Aiyak po ako. Maraming salamat sa buong prayer mo. Praise mo kayo, Ma'am Jessica. Maraming salamat po. Doc Willie. Salamat. I love you all. I love you, Jessica. Thank you, Doc. Thank you. Much appreciated po. Patuloy po nating ipagdasal si Doc Willie Ong at ang lahat ng mga may sakit at ang ating minamahal na bayan. Ang sampalan, madalas napapanood sa mga drama sa telebisyon o hindi kaya talaga namang nangyayari sa totoong buhay. Pero bakit ginawa na rin daw itong contest? Makapal ba ang iyong mukha? Literally, ito raw kasi ang puhunan ng mga nagtatagisan sa palakasan ng sampalan. Simple lang ang mechanics. Magpapalakasan lang ng sampal ang 2 magkatunggali. Ang unang matumba o umayaw. Oh, we have a knockdown! Talo! Ito ang main event sa ring na ito sa Parañaque City. Ang tinatawag nilang slap fight. Isa sa mga kumasa para sa cash prize na hanggang 10,000 pesos, si Rosel alias Boy Bakbak ng Imus Cavite. Ang pangarap daw talaga ni Rosel, maging boksingero. Idol ko na pati yung mga ganyan na laro. Maliit pa lang ako. Lumaban po ako na walang kirap-kirap. Pero nung nagkapamilya, para raw siyang sinampal ng katotohanang suntok sa buwan ng matupad ang kanyang ultimate dream. Siyempre, nakaedad na ako. Kupos ako sa trabaho. Kaya ang kanyang naging fallback ang sumabak sa slap fight. Si Rosel, nag-training. Hindi lang daw mga kamay at braso ang kanyang kinokondisyon. Ang goal ko, ang pinapalakas ko ay yung pangako po dito.
ang mga dumbbell, kahoy at sako ng graba na nasa 40 kilos ang bigat. Tinatalian niya at saka binubuhat gamit ang kanyang bibig. Matigas dito sa gilid, dati mga pisngi. Para oras sa pagsilap pala kalaban mo, mamanid lang yung mukha mo. Di po pwede sa biglayin, baka mamaya bigla matanggal yung dito sa sobrang bigat. Para malaman kung effective nga ito, si Rosel nagpapasampal sa kanyang mga katrabaho. Nagugulat talaga ako kung masyadong matigas yung panga niya. Para sa akin, wala na akong naramdaman doon. Parang napisa ka na ng malakas ng hangin. Meron din mo nagbibiro. Salamat, ito na ibubuhos ko yung galit. Pero hindi raw siya nagpapakampante. Ang kanya kasing makakatapat ang kilabot ng butuan sa Mindanao, si Roldan, na kung makasampal, halos palipa rin ang mukha ng kanyang mga kalaban. Kaya naman binansagan siyang Boy Hangin. Wasakan ang mukha dito. Kailangan mong lumaban dito. Ito na yung aking mga kamay. Ang pinagpapraktisan niyang sampalin araw-araw, pader ng kanilang banyo. Ganyan ang mangyayari sa mukha niyo. Kaya kayo, humanda na kayo. Pagalitan ko nga po, Mrs. Gawa na yung bahay ko, baka bumagsak naman ito. Hindi na po ganun katibay talaga. Ano ba yun, Bran? Wa-effect na rin daw ang mga sampal sa kanya mula nung natikman ang pinakamasakit na sampal sa kanyang pagkatao. Di umano, niloko siya ng kanyang misis. Para naman Biyernes Santo yung mukha mo, boss, oh. Wala pa akong benta, bibili ka ba? Pinatawag ko na siya. Sana maligaya na kayo at saka huwag mo nang lukuhin yung partner mo. Sa tapatan ni na Boy Hangin, Sa lakas ng impact ng sampal ko, hindi na aabot ng 3 rounds yung mga kalaban ko. Boy Bakbak. Gusto ko po na makatikim din ako ng panalo. Gigil na gigil po ako. Sino ang matitirang matibay? Ang konsepto na gawing sport ang palakasan ng sampal nagmula raw sa Russia. Merong mga tao doon na mga nagiinuman sa loob ng bar. So ginawa nila yung slap battle doon. And then eventually, naging sports ito. Taong 2022 naman, nung kilalanin itong isang legal na combat sport gaya ng boxing, wrestling at mixed martial arts. Isa sa nagpasikat nito sa Pilipinas noong 2021, ang grupo ni na Coach Alexis. Nagpapalaro kami ng mga vloggers ng mga boxing, MMA. Nagkataon na hindi sila pwede doon kasi yung mga makakalaban nila, mga professional. So nag-come up kami ng isang event na pwede silang makasali. Ang nooy katuwaan lang bago ang mga MMA fight, kalaunan naging main event. At mula rito, umusbong ang ilan sa pinakasikat ngayong slap fighter sa Pilipinas. Gaya ng itinuturing nilang hari ng heavyweight category, ang bouncer mula Calamba sa Laguna na si Jello, aka Big Bully. Gusto nila akong i-dethrone. Pero papahirapan ko sila syempre. Ang kanya raw kasing mga nakakalaban, knockdown! Knockout agad! Yung sampal parang suntok na. Ganun kabibigat ang sampal sa heavyweight. Pero meron daw siyang kaisa-isang kinatatakutan. Matakot tayo sa misis natin. Ang kanyang misis na si Julie. Takot po siya sa akin kapag ginagawa niya po yung pag-iinom, yung makikipag-usap sa mga babae, yan. Itinuturing din daw ni Jello na milagro ang bawat napapanalunan niyang premyo. Malaking tulong daw kasi ito sa pagpapagamot sa bunso niyang si Miracle na may epilepsy. Every time na inaatake siya, nakaka-recover. Din doon ko nakikita fighter yung bunso ko. Isa yun sa pinagkukuhaan ko ng lakas ng loob. Kaya itong slap fight parang baliwala sa akin. Kasi kaya nga ng bunso ko, ako kaya. Ang slap fighter namang ito, idinaan hindi lang sa lakas ng sampal, pero pati na sa lakas ng arrive. Ang kuya nyo kasi, makikipagsampalan lang, Japorms na Japorms pa. Siya, si Alfredo the Joker, ang nagpapakilalang Gong Yu daw ng Parañaque City. Kaloka! Nung naghahanap na ako ng isusot, nung nanonood ako ng Squid Game, nakita ko si Gong Yu. Isip-isip ko sakto, medyo hawig naman kami. O sa tingin mo, kakahawig mo si Gong Yu? Alam ko medyo malayo medyo malapit ako kay Joshua Garcia. Pero ang ating oppa, handa raw talagang makipag-oppakan bilang professional MMA fighter. Gusto ko lang sabihin na, hindi lahat ng pogi nag-aartista. Yung iba nasa cage lang, nag-MMA fighter. Good evening, Dynasty Fight Club! Samantala, balik tayo sa laban ni na Rosel at Roldan. Ang kapal ang mukha mo! Sigurado ka ba? Kakayanin mo sa hangin?
Ang unang magbibitaw ng sampal, si Rosel. Pero tila wa-effect ito kay Roldan. Kaya siya naman ang sasampal kay Rosel. Ang ilong ni Rosel biglang dumugo. Oh, I can see blood. Ramdam ko yung lamig din ng dugo. Gusto pa ako magipaglaban. Talagang patas na walang takbuhan. Maya-maya pa, ipinatigil na ng mga organizer ang laban. Alright, let's go on some medic. Kailangan yung safety pa rin ng fighter yung isipin namin. Ang ginawa po doon, sinek po ng medic, nilagay ng first aid, tapos ng bulak sa ilong, and then after po ng 20 minutes, okay na po siya. Ang itinanghal na panalo, si Roldan. Talaga nawa ako dahil magka-group kami. Pero kasi sa rangalan ng islap dito, wala kasing awa-awa na kasi yung kalaban mo rin, di mo rin alam kung kawain ka na hampasin eh. Tinanggap ko na lang ho dahil na alam ko na sarili ko na matatalo na ako, pero gusto ko lumaban. Pero paalala ng mga doktor, ang ganitong mga laro o sport, lubhang napakadelikado. Malaki ang risk sa mga participants dahil ito ay hindi nalalayo sa boxing na walang gloves at wala kang pagkakataon na umiwas. Pinakamatindi sa lahat ay yung maging mapuruhan yung utak. Ang slap fighting ay pwede maging dahilan ng pagkamatay. Kung halimbawa ang pagkakatama sa ulo ay magdudulot ng pagdurugo sa utak. Safe naman po to. At lahat naman po ng klase ng sports, merong magkakaroon ka ng injury. We are open to having new kinds of contests or sporting activities. And we see that the slapping contest might lead to great entertainment for our population. If the slapping contest were done with prizes given, we will call out the attention of the organizers. We would invite them to come to GAV and be licensed. So their activity would become fully legal. We would request them to submit their rules. Aminado sina Coach Alexis na wala pang tiyak na rules and regulations sa slap fight. Gayunman, sinisiguro naman daw nilang inuuna nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga manlalaro. Meron kaming mga medic para kung sakaling may matamaan sa mata or merong masugatan, may mga nakaalalay naman. Ang palakasan na nauuwi sa pisikalan. Oh, we have a knockdown! Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan hanggang sa kasalukuyan, ginagawang libangan. Oh my God! Blood sport ito. At para sa iba, pagkonsinte sa karahasan. Oh, I can see blood! Pero para sa mga manlalarong katulad nila, ito lang ang kanilang inaasahan, maibsan ang mas matinding mga sampal ng kahirapan. Marami sa atin, ingat na ingat at ilag sa Friday the 13th dahil may kakambal daw ang petsang ito na malas. Saktong Friday the 13th din nung ang isang barangay sa Quezon City may na-videohan na pugot ang ulo. Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong September 13. Sakto pa namang Friday the 13th, pauwi pa lang si Jello nung meron daw siyang nakasabay. Sa pagpasok niya sa iskinitang ito sa Quezon City. Pagtingin ko sa gilid ko, may nakita ko nakatayo. At nawala raw ang antok ni Jello at siya'y nanlamig nung kanya itong titigan. Isang matandang babae na di umano pugot ang ulo. At para patunayang hindi siya namamalikmata, kinunan niya ito. Titigang mabuti ang kuha niyang video. Dito makikita ang isang babae na mabagal ang lakad. Nakasuot ng itim na damit at palda. At kapansin-pansin, nawala nga itong ulo. Takot na takot ako. First time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Pero sa halip na kumaripas ng takbo, sinundan pa raw ito ni Jello. Dito po nakita yung matanda na walang ulo. Nakita ko po na nagdaan siya. Doon na po siya sinundan. Hanggang ang babae na di umano pugot, bigla na lang daw naglaho.
Dito po siya huling lumigo nung time na nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Palaisipan daw kay Jello kung sino ang matandang babaeng na videohan niya. Lalo't sa halos 2 dekada niya sa lugar, kilala raw niya lahat ng kanyang mga kapitbahay. Sa tagal ko po nandito, wala pong ganong matanda na naggagala po dito na ganon. Parang ang tagal ko dito, ngayon lang may lumabas na ganyan na pugot ang ulo. Kinalabutan niya, no? Parang nakakatakot ng lumabas ngayon. Ang mas nagpapakilabot pa sa mga taga rito, ang pamahiin na ang sino mang makukuha ng pugot, di umano, may mangyayari ritong masama. It's a form of a warning to everyone. Kapag ikaw ay nakakita ng tao na shadow niya, na walang ulo, kailangan may gawin ka para makontra ang kamalasan na ito. Ang video na taon pang nakuhanan Friday the 13th na ayon sa pamahiin, malas. Sakto ring alas 3 ng madaling araw na pinaniniwalaan namang oras kung kailan daw pinakamalakas ang puwersa ng kadiliman. Pagbigay alam na lang sa kanya na ganun yung nangyari para maging aware yung tao. Iwas yun maggala-gala ng ganung oras, delikado sa labas. Sa pag-asang may makakakilala sa kanyang nakunan, agad itong ikwinento ni Jello sa kanyang mga kaibigan. Nagulat po ako. Sobrang nakakatakot po talaga. Kung edit ko daw ba yun, unang tingin parang edit. Di ko po in-edit yung video. Hindi rin po ako marunong mag-edit ng tatanggalin yung ulo. Nung pinanood ko yung video, mukha naman siyang hindi edited. Ayon sa isa sa mga naunang residente sa lugar na si Natalie, hindi na raw bago ang ganitong kwento sa Eskinita. Yung kaibigan ko po dati, pamangkin niya, natulog sa rooftop, may nakita siyang malaking ibon daw na parang tao. Lumilipad, tingin daw niya, manananggal. Pero ano nga ba ang na-videohan ni Jello? Elemento o tao? Nag-imbestiga ang aming team. Ate, pwede kami magtanong? Una silang nagtanong-tanong kung may nakakakilala sa babaeng na videohan ni Jello. Hindi po namin kilala yun. Wala po, hindi yata pagalitan. Hanggang sa pag-iikot sa mga eskinita, may napansin ang aming team na mga CCTV camera na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapakaba at nagpapasakit ng ulo ng mga taga rito. At laking hilakbot nila na isang matandang babae nga ang nakuha ng naglalakad sa eskinita. Oo nga, walang ulo. Sa 3 magkakaibang CCTV camera sa eksaktong lugar kung saan din ito na videohan ni Jello. Ito po siya, makikita po natin. Wala po talaga siya ulo. Sino siya? Sa 44 years ko na pag-stay dito sa Escopa 1, hindi ko pa ho nakakita yung matandang yan. Wala nang magkakamot ng ulo. Dahil ang misteryo sa babaeng nakuha ng tila pugot ang ulo. Ang kanyang amo, hindi pinakakain. Mapuputol na. Mamaya na. Nanlaki ang ulo ni Jello nung nakasabay niya sa eskinitang ito sa Quezon City ang isang matanda na parang pugot ang ulo. Takot na takot ako. First time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Nakadagdag pa ng kilabot nung ang video nakuhanan ni Jello saktong alas 3 ng madaling araw ng Friday the 13th. Dito po siya huling lumigo nung nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Sa pag-asang may makakakilala sa babae sa video. Ate, pwede kami magtanong? Nagtanong-tanong ang aming team. Hindi po namin kilala yun. Wala po, hindi yata pagalitan. Sa pagbaybay nila sa mga eskinita, may nakita silang mga CCTV camera na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapasakit ngayon ang ulo ng mga residente. Sa anggulo ng CCTV, nakuha sakto sa lugar at oras na nakuhanan ni Jello ang video. Makikita nga ang isang babae na nakaitim na damit at nakasuot ng palda. Oo nga, walang ulo. Sa unang tingin, parang wala nga itong ulo. Dahil ang babae nakukuba dahil sa katandaan. Dahil kung titignan sa ibang video, meron naman pala itong ulo.
lumikha lang ng ilusyon na wala dahil na rin sa dilim ng paligid, anggulo ng kamera at sa kondisyon ng babae. Ayon sa Barangay Escopa 1, posibleng ang babaeng nahagip ng CCTV dayo lang sa kanilang lugar. Hindi namin masasabi kung taga saan siya. Baka palaboy-laboy lang po din na makasi siya. Kaya gano'n, inabot siya ng gano'ng oras na sakali pa rin siya. Ang babaeng nakuhanan ni Jello at nahagip ng CCTV ng barangay, ang siya ring nakuhanang naglalakad sa kalsada malapit sa isang mall sa Quezon City pa rin. Lalakad siya, walang ulo. Yung mga kasamahan ko, kinilabutan. Tapos nang lalamig lang yung kamay ko na first time ko kasi nakita ng gano'n. Sa unang tingin po kasi, pugot yung ulo niya talaga eh. Pagka forward namin, meron naman talaga siyang ulo. Kaso syempre, medyo nasa baba na ng dibdib niya yung ulo. Ang matanda, posibleng nakatira raw sa kalapit na barangay ng Barangay Escopa 1, ang Barangay Marilan. Sir, may na-videoan po siya sa isang screen sa Escopa 1 na babae. Parang tingnan lang dito. Hanggang sa nadatnan nila ang isang matanda, kapatid ng matandang nakuhanan ni Jello nung gabi ng September 13. Si Nanay Linda. Dahil sa postura, yun na yun yung kapatid ko. Wala pong duda. May isang linggo nang nawawala simula nang ibinalik nung nakaraang linggo. Hindi na bumalik sa bahay. Pero bakit nga ba palaboy-laboy sa kalsada si Nanay Rosenda? Mula nang umuwi sa Saudi, nagkaroon na siya ng hindi maayos na pag-iisip. Hindi siya pinakakain, ikinukulong siya. Maraming beses na raw nila itong ni-rescue, pero nakakatakas ng paulit-ulit. Ang panawagan ni Nanay Linda, matulungan silang maparehabilitate ang kapatid. Kung sino man po ang may mabuting kalooban, tulungan din yung aking kapatid mapagamot. Sa kaso ng matanda, makipag-unayan tayo, especially sa DSWD or home the agent. Kailangan lang natin ay ma-reassess para mabigyan natin ng proper intervention. Nay, ako po yung nakita sa kapatid niyo. Sina Jello at Nanay Linda, nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap para magkaliwanagan. Humihingi lang din po ako ng sorry sa video na nakuhaan ko kasi napagkamalan ko pong walang ulo yung kapatid niyo. Which is meron naman po pala. So yun, nagpapasalamat din ako na nakita po namin kayo at doon matutulungan po natin si Nanay. Salamat din sa Maraming salamat. Hindi lahat ng nakukunan ng kamera o naaaninag ng ating mga mata, kumpirmado. Oo nga, walang ulo. Lalo pa kung napaikot nito ang ating imahinasyon bago pa natin masigurado. Nagsimula na ang Christmas countdown dahil in less than 100 days, Pasko na! At sa lahat ng mga ninong o ninang dyan, siya raw ang pinakagalante. Ang kanya kasing ipinamimigay, gold coins at alahas. Nagkagulo sa kahabaan ng kalsadang ito sa Caloocan City. Ang mga residente nagsilabasan at tila aligaga. Pirming nakayuko na may hinahanap. Hinalughog ang mga kalsada, sidewalk, gate, pati na itaas ng puno. Ang kanila kasing pakay, maunang mahanap ang mga itinago ritong kayamanan. Mga alahas, pati na mga gintong barya na nagkakahalaga ng 5,000 to 6,000 pesos kada isa. Kapag napasa kamay kasi nila, kanila na. Naisa rin. Finders keepers. Bongga! Ito ang Gold Hunt. Paandar ng negosyante at content creator na si JR o mas kilala online bilang si Ninong.
Ang gold hunt ni JR hango raw sa nausong money hunt challenge. Pero sa halip na pera ang iniiwan niya para hanapin ang kanyang followers, alahas, gadgets, at gold coins nga ang kanyang libreng ipinamimigay. Depende kung saan ako matapat. Madalas siya sa Caloocan kasi batang Caloocan ako. Bibidyoan ko yung lugar. Thanks God! Okay na. Kabilang sa abanger sa pa-contest ni JR, ang kababayan niyang si June. Yung asawa ko po yung nakapalo dyan. Yung gabi na yun, gano'n nga pong pinapanap na ginto. Kaya pinalo po agad. So eto na, naglapag na uli ako. Kagaya uli ng dati, mag-comment ka agad dito kapag nakuha mo na. Matapos mag-post na may iniwan na namang gold coin sa kahabaan ng 10th Avenue sa Caloocan, si June pumunta kaagad sa lugar. Tumagal din po ako ng 4 na oras. Hanggang meron siyang nakapa sa damuhan. Isang 24 karat na gold coin. Ang gintong barya na ibenta ni June sa halagang 3,000 pesos. Natawaan din ako, siyempre makatulong po sa akin, sa pamilya ko. Yun! Nakuha na po ni sir, wag na kayo pumunta. Thank you, pagkatas! Isa lang si June sa halos 20 swinerting nakahanap ng gold coin na itinago ni JR. Boss, congrats! Pero JR, saan mo nga ba minimina? Kinukuha ang mga ipinamimigay mong alahas at ginto. Deliver siya sa akin from Ongping. Then yung mga alahas, 18K po. Nagre-range yung price ng alahas, mga 6,000, 8,000. Kung anong galante raw ni JR ngayon, siya naman daw kakapos ng kanilang buhay noon. Laking Caloocan si JR. Nagtrabaho siya sa aesthetics clinic ng kanyang kapatid. Nung nakapag-ipon, nagtayo ng sarili niyang negosyo. Pero kalaunan, nalulong siya sa sugal. Kasi bata pa lang ako. Sugarol na ako kasi yung lugar namin sa may Caloocan, uso doon yung mga pool, mga text money, mga gagamba. Ang pinakamatindi ko na ang pinasok ko na yung casino na. Doon na ako nabaon. Ang naipon niya sa loob ng ilang taong pagnenegosyo sa isang iglap na limas. Naubos yung naipon kong milyon, tapos nagkautang pa ako. Naisan lang ako lahat ng alahas ko. May mga gamit din ako na binenta. Dumating ako sa point na yun, yung gusto ko na magpakamatay. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign? Sabi ko, na mabibigyan mo ako ng chance pa. Mula nung gabing yon, mas napalapit daw ang loob ni JR sa Panginoon. I laid hands on him, pinag-pray na maalis nga yung power ng sugal sa kanya. Try ko na rin uling magnegosyo. Naganap ako ng mga mauutangan, awa ng Diyos, ang dami nagpautang sa akin. Kalaunan, nakapagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Hanggang ang kanyang mga utang, unti-unti na raw niyang nabayaran. Actually, ang bilis ko lang natapos yun. Kinalaunan, nakapagpundar muli ng bagong bahay, mga sasakyan at nakabili pa ng resort. Kaya bilang pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos, si JR lagi raw ibinabahagi sa iba ang natatanggap niyang blessings. Kinocommit ko kay Lord yung porsyento na itutulong ko talaga sa tao. Simula ng mga pabigas lang, hanggang bandang uli, sa palibing, medical assistance. Nagtataka sila, tatakbo daw ba ako? Wala tayong dyan. Maasahan nila yan. Pero ang totoo, talagang ang kahabol ko talaga dito. Laging kay Lord. Tsaka, syempre, para mapasaya ko na rin yung mga tao. Hanggang sa naisipan niyang lagyan ng thrill ang kanyang pamimigay. Sa pagkakataong ito, mamumudmud siya ng gold coins na paunahan niyang ipinapahanap sa kanyang followers. Parang nag-trending siya. Ang daming nanood. Itong Biyernes, si JR muling nagpag-gold hunt sa kanyang mga inaanak o followers sa Caloocan. Ang up for grabs, 2 24-karat gold coins na nasa 5,000 to 6,000 pesos ang halaga kada piraso. Pagka-post ni JR ng clue sa kanyang FB o Facebook page, arat na agad ang kanyang mga inaanak. Ilalagay na natin yung 24K gold coin. Nagsabi na agad ako doon sa chairman namin at mga tanod, nahihingi ako ng tulong para ma-secure nila yung lugar na ligtas talaga. Go for gold! May mga sinuyod ang kalsada. Kuya,
Yung iba, sinilip-silip ang bawat kanto. Sandyan. Wala dyan. Bata, may nakita ka? Ano sir, nako ka? Wala pa po eh. Hanggang sa may biglang napasigaw. Ang isa kasi sa mga itinagong gintong barya, nahanap niya. Tatabi po muna para kung sakaling may kailangan pwedeng magamit. Sa hindi naman kalayuan, nahanap na rin ang pangalawang barya. Nakaganto po siya oh. So pagkaangat ko po nito nakita ko, ay! It's giving! Sa panahon ngayon, ang pera hindi basta-basta napupulot kung saan-saan. Pero ang gold, Wala dyan. pwede! Ay! It's giving! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.